Marami daw nagme-message sa kanya, sabing ganon. Chuchen, this is the first time. Paano masaya? Paano masayang masaya? Masayang masaya. Paano yung masaya? Masayang masaya. Uy, naku, lakas sa loob. Wait lang. Mag-ano tayo? Meron tayong intro muna. Dahil kasi ito yung first time na maliligo ko sa ulan, right? Oo, tingnan natin ano yung pakiramdam pagka unang first time mo maligo sa ulan. O, sama ka kay Tito Bel, dali. Ayan, for the first time po mga amigo ay may experience po ni Chuchen na maligo sa ulan. Yehey! Yehey! Maligo ka na! Yehey! Di ba pag malilig? Oh, yehey! Yehey! Alam mo, para lumakas ang ulan, kakanta. Oo, para lumakas na kanta na. Oh, first time maligo ni Chuchen sa ulan mula nang siya ay pinanganak. Ayan po. Sige, Chuchen, maligo ka na. Yehey! Masarap ba? Yes. Kailangan daw kasi kumakanta at saka sumasayaw. Ayan po. Ayan mo na kay Tito Bel. Lalakad-lakad si Chuchen. First time po kasi niya mga amigo. First time niyang maligo sa ulan. At syempre, ipapa-experience natin sa kanya ang batang-batang makulit na si Chuchen. Ayan. Oh, kumusta experience? Oh, wag ka munang alis, diyan ka lang. Ayun na, lumalakas na! Chuchen! Oh, di ba? Ayun na, ayun. Ayan na. Oh, yun na. Ligo na. Medyo kunin mo yung hose. Yung hosean mo siya para maganda. Oh, kasi mauulan na yung ulan. Dali mo yung hose na malaki. Yung hose na malaki, medyo ilagay mo itutok mo pataas. Si Tito Bel na lang. Oo, si Tito Bel na lang. Iyan mo yung hose. Ayan, yung hose na para talagang umuulan. Ayun. So ayan po mga amigo, ang dito kayo, Benjun. Dito para kita kayo. Dali. Ayan. Ayan na. Kumusta first time maligo sa ulan? Ayan na, okay. Taas mo medyo yung ulan. Ayan na, Chuchen! Medyo hindi ganyan. Tumid mo naman pa. Ayan, patuwid. Ayan, Chuchen, dali mo. Dali na. Ayan na. Dali na, ganyan yung ulan, okay? Dali, punta na ron. Dali na. Chuchen, pumunta ka doon kay Tito Bel. O, ayan, o. Ayan na. Ayun na, lumalakas yung ulan. Chuchen! Oh, di ba? Oh, ayun na. Chuchen! Oh, gina. Tama po. Gina, oh, dyan ka lang. Dyan ka, dali. Oh, ayun na mabasa yung ulan. Di ba gusto mo sa ulan? Oh, ayun na, pinagbigyan na kita. Oh, sarap, di ba? Punta ka kay Tito Bel. Doon ka kay Tito Bel. Para masanay ka. Ayaw kasi nababasa yung ulan eh. Mami ko na yung map. Map. Dito. Dito, Chuchen! Doon ka kay Tito Bel, dali! Ay, parang gusto ko rin maligo. Sasama ako! Sama ako maligo. Ay, si Tito Bel, naliligo. Ay, si Tito Bel, tingnan mo, oh. Dali na, oh. Ang Chuchen, masarap ba? Ayaw kasi niya nababasa yung ulo niya. Tingnan mo si Tito Bel. Chuchen, tingnan mo si Tito Bel. Dali. Ayan na, ay nako, lumalakas ang ulan. Kaya kailangan talaga lagyan dito ng canopy. Mababasa ang Chuchen, doon ka. Kaya nga, kailangan ng canopy rito. Ayun ang problema, may canopy siya kaso mababa. Kaya mababasa yung So, kailangan. Chuchen, doon ka na kay Tito Bel. Parang, kuha ka ng basahan. So, ayan po mga amigo.
Basang-basa na si Chuchen. Si Tito Bel andoon. Say, kanta ka, dali! Oh. Dali, sayaw ka, sayaw! Sayaw, Chuchen! Nakakatuwa, ano? Nung bata kami, tuwa-tuwa kami pagka ganyang umuulan, eh. Siyempre, papayagan kami maligo ng nanay namin. Tapos pagkayari, pupunta kami sa may putikan. Doon kami magpuputek. Pag uwi namin, bangag kami, palo kami. Kaya yung bata, yun nakakami sa mga bata, oh. Nung bata tayo, yung ganyan. Yung tayo ay naliligo sa oo. Dito mo lagay. Diyan mo na lagay. Ayan. Ayan. Chuchen! Teka lang, ako'y maliligo nga din. Diba? Ayan lang, okay na yan. Okay lang, pumunta ako doon. So, ayan po mga amigo, naliligo po si Chuchen. Nakakatuwa. Ayan, first time niyang maligo sa ulan. At sobrang saya. Ako din po mga amigo ay maliligo. So, dyan muna kayo. At mamaya na po tayo magkita-kita. Ayun po mga amigo, ako po ay naligo rin po sa ulan. Sobrang lakas po ng ulan dito. At si Chuchen, first time sa buhay niya na maligo sa ulan. Nakakatuwa kasi natutuwa ako kasi alam niyo yung mga first time na ganyan. Ganun pa talaga pag bata kasi pag bata talaga masarap makipagkulitan. Pagka mga bata alam niyo yung inosente talaga. Ang daming alam na Chuchen, ang daming gustong gawin. Matatawa ka na lang minsan. Kaya sabi ko nga po mga amigo, kung sino yung nakakasama araw-araw, yun ang magiging kaugali. Basta nakakatawa si Chuchen mga amigo, may mga ano siya, may mga banat siya na nakakatuwa. Natatawa ako talaga. Nung isang araw kinukwento ni Belgium, sabi niya, Chuchen, yung mga toys mo pamigay na lang natin. Sabi niya, Chuchen, yung mga toys pamigay na lang natin, tsaka i-share natin, sabi niya. Tapos sabi ni Chuchen, sa mga yung mga namamalimos, yung ganun. Ayaw magsalita ng kung ano yun, kung sino yun eh. Basta yung nanghihingi madalas, yung mga nanghihingi madalas, sabi, doon sa mga yon, sabi niya, natawa kami, sabi ko nung, ba't alam niya yung mga ganyang bagay, sabi ko gano'n. Nung kasi pala, syempre, pagka nagdadrive ako, yun, nakikita na yung mga bata, ganoon, na may namamalimos, ganyan-ganyan. Kaya sabi ko, kung ano-ano, ako nalalaman na ito si Chuchen. Kaya, sabi ko, hanggat bata, hanggat bata, dapat ay i-enjoy. Kasi nung si Kylie, nung bata, na-enjoy ko naman nakasama si Kylie, pero nung lumalaki na, yun na, hindi na. Iba kasi pagka malaki na, naku po, hirap mo nang kausapin, iba na ang mundo nila, may sarili na ang mundo. Ganun po mga amigo. Pero ang napapansin ko ngayon, sa edad nila at Kylie yan, nag-aaral sila mabuti. Takot sila sa responsibility, yun ang nakikita ko. Kaya parang late ngayon nga mag-asawa yung iba kumpara dati. Diba? Late sila mga pag-asawa. And then, mga amigo pala, ito pala sasabihin ko sa inyo. So, marami daw nagme-message. Actually, nakakausap ko talaga si Batcha. Oo, nakakausap ko si Batcha. At, ayan, para at alam nyo. Oo. Nakakausap ko si Batcha, mga amigo, dahil I think parang nagbago na siya. Para sa akin kasi nakita ko po na parang okay na siya. Kasi doon siya nakatira kila Chamame, kasama niya si Celia, kasama niya yung kanyang anak, isa si Kayla. Oo, basta yung anak nila.
Tapos, nag-message siya sa akin. Yan. Sabi niya, yan. Ito, voice message eh. Sí, hola, hola, hola. Mucha gente quiere que mamá volviera. La verdad, mucha gente extraña a mamá y ahora mucha gente también hay que escribir. Marami daw nagme-message sa kanya, sabing gano'n. Marami daw nagme-message sa kanya na gusto raw na bumalik yung mama niya di sa Pilipinas. Sa totoo lang, mga amigo, lahat ng mga anak niya ay kontra before sa pag-uwi nila sa Equatorial Guinea. Pero, wala na eh. Tapos naman na yun eh. Mahirap, wala na sisihan. Nandiyan na yun. Tapos na, okay na. Nagkaayos naman na lahat. Okay na, okay na. Tapos, sabing gano'n nga, ay ni Batya na marami daw nagme-message sa kanya na gustong bumalik daw. Maraming Pilipino daw ang gustong bumalik sa Chamamid sa Pilipinas. Marami naman na talaga. Kaya lang, syempre, yung iba hindi na dahil po sa mga nangyari. Tapos, sa mga comment po about dito, gusto ko pong liwanagin, no? Madalas, sa loob ng isang taon, mga amigo, madalas na minsan nagkakausap, minsan hindi nagkakausap sa pamilya na to. Minsan po, mga amigo, ay talagang walang oras. At hindi ko po kinukwento sa inyo lahat-lahat ng mga pangyayari pagdating po kila Chamame. Hindi ako nagkukwento sa inyo. Pero ang maganda po pala doon ay naayos unti-unti ang relasyon ko sa pamilyang ito. At naging okay. Kay Batya, kay Alyan, mga yan. Kay Elvis wala akong problema. Ganyan po talagang ano sa akin yan. So, ang inaantay ko na lang ay yung pag-uusap namin ni Sandra. Dahil talagang may samaan kami ng loob ni Sandra before. At hanggang ngayon, hindi kami nagkakausap ni Sandra. But I think in the future, sa pagpunta ni Mispa dito, nila Amir, magkausap kami ni Sandra. Gusto kong magkausap kami at maging okay. So, wala naman, okay naman. Sa akin, wala akong nararamdaman na na yung galit or inis kay Sandra, ganyan. Pero, mas maganda po yung gano'n na, kasi kay Batya wala akong problema, kay Alyan, kay Elvis, kay Jerry, yan, mga yan. Wala akong problema sa kanila. Pero syempre, mas maganda po mga amigo na si Sandra ay magkausap din kami. Kasi, the last time talaga ay hindi okay. So, kung pupunta sila, dito, sila misma rito, mapunta na, at saka kung mapunta rito, si Amir, kakausapin ko po mga amigo. Kakausapin ko na ganito. At kakausapin ko na, syempre alam niyo yun, na mas okay talaga na magkaintindihan or magkaunawaan. At yun, mahirap naman na aalis sila na hindi kami nagkakausap-usap. So, yun po mga amigo, maraming pagkakataon na hindi ko sinasabi sa inyo, yung pag-uusap namin ng mga anak ni Chamame, tulad ni Batya, ni Alyan, yung mga ganyan. Matagal, maraming pagkakataon talaga. Sabi ko nga po sa inyo, ay mas okay na yung ganito. At least naayos ko po yung dapat ayusin. Di ba yun naman ang gusto ng Diyos, ang Lord sa atin, na magpatawad, magpakumbaba, at maging okay ang lahat. So, sabi yung gano'n nga sa comment ay bakit daw ngayon puro papuri daw kay Chamame. Samantalang dati, walang sawa ko daw itong sinisiraan. Mga amigo, hindi po paninira lahat ng mga sinabi ko bagkos ito po ay katotohanan ng buhay, nakasama po sila. Tulad po na nga nangyari kaya sa mag-ina kay Fiona at saka sa kanyang anak, na kapag hindi ko ginawa ito ay anong buhay ang maipapakita namin sa inyo. Kahit po ako mga amigo, hindi ako perfect. Marami akong pagkakamali, especially sa mga anak ko na nagkulang ako ng pag-aalaga ng the time na nandito po sila, yung mga ganyan. Marami akong pagkukulang. But ako, unti-unti akong binabago ng Lord. At gusto kong ayusin din yung aking sarili. Hindi kasi ako perfect eh. May mga pagkukulang din ako. Kaya nga po, sabi ko nga po sa inyo, sa lahat ng mga nangyari, bawat isa ay may natutunan. Ganun po yun. Pero sabi ko nga lagi sa inyo na mas maganda magpakumbaba at ibaba mo yung sarili mo dahil lalo-lalo na manghingi ng sorry kung may mga nagawang kasalanan.
At right now, okay naman at maayos ang ang aming buhay na meron kang peace of mind and then nakakatulog ka ng maayos na walang sama ng loob. So, ayun po mga amigo, thank you so much po at maraming salamat at i-enjoy po natin yung ating buhay kasama yung mga anak natin sa mga simpleng bagay na kagaya nito. At syempre, kayo din po mga amigo, pag may mga anak kayo, i-enjoy nyo po kasi paglaki na sila, mayroon na silang ibang mundo at baka hindi nyo na sila mayakap at baka hindi nyo na sila mahalikan. So ayun po mga amigo, magandang hapon po muli sa inyong lahat at pagpalain po kayo ng ating Panginoong Hesus. Samahan po kayo ng ating Panginoong Hesus sa inyong mga ginagawa. Salamat po at God bless po mga amigo.